Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media ang ginawa nga ni Kuting ng Norte na ito na talagang nahirapan nga ang maraming netizen na tanggapin ito dahil lumabas na nga ang totoong kulay di umano ni Kuting ng Norte na ito. Makikita natin mga kaibigan na talagang hindi na nga nikikialam sa problema ng bansang Pilipinas ay talagang puro dilawan daw nga ito at talagang tuta pala itong si Kuting ng Norte ng mga dilawan dahil kung titignan natin itong si Araneta na ito ay pinsan at kamag-anak ng mga dilawan kaya naman pala tahimik ito at puro na lang pangangamkam ang ginagawa nila. Dahil nabisto na ang totoong kulay nga ni Kuting na ito at kanyang plano sa bansang Pilipinas na gumanti lamang sa ginawa sa kanila noon, talagang hindi mo mapagkakaila. Ibang-iba talaga ang ama at sa anak at hindi niya makukuta ang ugali nito. Kaya naman talagang nakakahiya at talagang magagalit ka talaga sa ginawa nila. Sa kabilang banda mga kaibigan, lahat nga raw di umano na sumusuporta kay Madam Maharlika ay kakasuhan na naman ng mga tambaluslos na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung talagang isinisiwalat mo ang katotohanan ay talagang kakasuhan ka at talagang gagawin nilang lahat para mapatumba ka nila para wala na silang manira sa kanilang ginagawa at walang magsisiwalat sa mga baho na ginagawa nila. Ngunit hindi nga magpapatinag si Madam Maharlika at ang mga supporters na talagang ang hinahanap nila ay katotohanan at hindi ganito na puro na lang pawang nakasinungalingan ang linalabas nila sa mainstream media dahil kung titignan natin at pag-aaralan natin, walang mga kamalian na nababalita sa mainstream media. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pag-usapan natin ngayon ang mga ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito sa mga namatay. Dalawang grupo. Ang isang grupo, mga kaibigan niya. Ang pangalawang grupo, mga sanhi ng paghihirap nila. Mga tao na nag-alipusta, nag-yapak-yapak sa dangal ng mga Marcos. So, ano ang ginawa ng Pangulo dito sa dalawang grupo? Ito, yung mga namatay na. Kasi bago lang natapos ang undas. Ulitin ko, kaibigan, nakatulong, ito, kalaban, sanhi ng pagdurusal nila ng 36 years. Unahin natin dito sa mga sanhi ng pagdurusa ng Marcos family. Ninoy Aquino, Cory Aquino, at Benigno Aquino III, si Noynoy. Diba, lahat pumanaw na. Itong undas, ang Pangulo nagpadala ng mga bulaklak sa mga puntod nitong tatlong taong namatay na, namayapa. Nung mabasa ko yun sa news, sabi ko, okay, act of Christianity. Talagang pagpapakita ng forgiveness, okay na, nagkakaisa na, parang gano'n. So, ano lang ako, okay lang. Kaya lang, nung nag-vlog si Maharlika, yung latest vlog niya, nalaman ko na ang main purpose pala doon is pampapugi, pampataas ng ratings. According to mga puting ahas ni Maharlika sa Malacanang, idea daw ito ni First Lady Liza na magpadala doon
para lalong babango ang PBBM admin sa mga dilawan. Hoping na sa susunod na mga survey ng mga research group ay tataas ang ratings nila. Grabe eh. Ngayon ko na pagtanto na itong administrasyong ito is concern sa kanilang ratings. Kasi nung third quarter, bumulusok ang rating ni PBBM. Sabi niya, I fully understand, hirap na hirap talaga ang mga Pinoy. Yung pala, wala na, takot na. So, doon ako nadismaya na bakit may strings attached? Bakit ang motive, hindi yung pakikipagkapwa-tao, hindi yung pagpapakita ng pagkakaisa o forgiveness, kundi ratings pala. Grabe. Okay. On the other side, yung Aquino family. Nalaman nila, nagpadala, mababasa nila doon, from President Marcos and family. Ano sa tingin nyo kung kayo ang member ng Aquino family? Do you believe on the sincerity of this Marcos family na magpadala ng ganong bulaklak? I doubt it. Kaya pag gumawa po tayo ng isang bagay na hindi po tama ang ating motibo, talagang mabubulgar, mabubuking ka talaga. Kaya wag na lang tayong gagawa ng isang bagay kung hindi po puro ang ating motibo. Ulitin ko, instead na maganda na yung ginawa, na nagpadala ng bulaklak, yung pala may hidden motive kaya naging pangit, nakakadismaya. Anong tawag sa taong ganon? Plastic? Hipokrito? I don't know. O ito, nadagdagan ng pagiging plastic, hipokrito ng Pangulong ito. Nalaman ko, again, latest vlog ni Maharlika, mayroong kumpari, kaibigang matalik ni PBBM, taga Cebu. Malaking tulong nung last election. Okay, namatay itong kaibigan na ito, Choi Turalba ang pangalan. Talagang kumpletong research itong si Maharlika kasi bigay informasyon ito ng mga puting ahas niya. Choi Turalba, namatay, ito lang, bago lang, last week of October ba, basta hindi nabanggit yung petsa, namatay. So yung wife ni Mr. Choi Turalba, nag-message, nag-inform kay PBBM through a text, direct number, kasi close friend niya na namatay na si Choi. Alam nyo, wala man daw lang response, dinidma ni PBBM yung text ng yung grieving wife. Wala, as in, dinidma. So, ang wife ni Mr. Choi Turalba, wala siyang magawa. Kahit mga bulaklak, walang ipinadala. Diyan na ako medyo, hindi ko na maintindihan aking damdamin. Doon sa Aquino family na sanhi ng pagbagsak, kasangkapan sa pagbagsak ni Marcos Sr. na exile sila sa Hawaii, naghirap, inalipusta for 36 years. Aquino family ang pinadalhan ng bulaklak with media. Kaya nalaman ko na nagpadala. Itong kaibigan niyang matalik, hindi man lang nag-respond sa message ng
nagdadalamhating misis, hindi man lang nagpadala ng bulaklak. Abe. So ito, lalong lumala ang sitwasyon. Nalaman ni BP Inday Sara nga namatay si Mr. Choi Torralba. Dati-dati, hindi magkakilala si Mayor Inday Sara noon last year at saka si Mr. Choi Torralba. Nang dahil lang sa unity, nagka-partner si BBM at Inday Sara. So nakilala ni BP Inday Sara, bago lang, last year lang na nakilala itong si Mr. Choi Torralba. At alam ni BP Inday Sara kung gaano kalaki ang tulong ng pamilya nito, Torralba family. Nung nalaman ni BP Inday Sara, nagpunta personal na nagpahayag ng condolence, pagdadalamhatin, and of course, with flowers na yan. Yung presensya, nandun. So, natandog kung sa Bisaya, na-touch ang puso ng Torralba family. Okay. Si Mrs. Torralba, ito na. I don't know, inis niya or what. Nag-text kay PBBM na napakagandang text. Diplomatic sampal ang tawag ko dyan eh. Binasa mismo ni Maharlika yung exact text ni Mrs. Torralba sa presidente. Sabi nakasulat ito. Thank you for sending BP Inday to represent you and in consoling with us. No lang, as simple. The truth is, hindi pinadala ni PBBM si BP Sara doon. Voluntaryo si BP Sara na nagpunta. Kailan napakatalino, napaka-respectful itong Mrs. Torralba dahil sabi niya, thank you for sending BP Sara. Wala siyang alam na konsensya si PBBM na hindi niya ito inutusan ni BP Sara. So anong ginawa nila? Napilitang nagpunta doon. Nagpakita, nagdala ng flowers. Yan pa ang kwento. So, anong klaseng pagkatao niyan? Kayo nang umusga. Tunay na kaibigan o kaplastikan? Grabe. Okay na lang sana. Yung pagpadala ng mga bulaklak sa Aquino family, kapuri-puri na sana. Yung pala, para sa ratings. Yung nakatulong sa kanila, hindi man lang pinansin, hindi dinedma, saka lang nagpunta, nung nakonsensya sila o nataranta, natakot, na nandun si BP Inday Sara. Ano ibig sabihin nito? Hindi po tayo nagkamali sa pagsuporta kay BP Inday Sara. Yan ang tunay na kaibigan. Ang presidente, I don't know kung anong klaseng kaibigan yan. Kayo na ang bahalang humusga. Allegedly, according to Marlica, is si Heart Evangelista through Senator Chis Escudero. Sa Facebook, pwede rin niyang maban. Sa YouTube, mahirap. Very strict. Maganda ang patakaran ng YouTube. Hindi basta-basta ma-stop. Kaya ako, very comfortable ako sa YouTube. Okay, so, yun. Binabantayan nila ang mga vloggers na critical sa administrasyong ito. Kasama na kayo na mga nanonood sa amin. Kaya yung comments ninyo, I agree with Madam Marlica, mag-ingat po bago kayo mag-type ng inyong mga comments. Mag-isip muna kayo. Okay, ito, nangyari na nung last year before the election. Facebook post, may nag-post na binabatikos ang isang party list representative
na ikinasal sa isang exclusive island, I think Balisin Island, somewhere in Quezon, mamahalin, mga super mayaman lang ang nandun. Doon ginanap ang kasal. Post, nako, yung iba nagalit, mga artista nagalit, patakatakag comments. Sino mga nag-comments? Ay de las Alas, marami pa. Ang matandaan ko yung si Inchong D. Comment niya nga, diniritsa naman niya nga nangurakot yung party list representative. Babae yung party list sa congresswoman. Diniritsa man niya, direct. Sinabi ni Inchong D na kurakot yung kongresista, ginastos yung pera ng taong bayan para sa kasal. Yun. Nalaman ng kongresista, nag-file ngayon ng complaint sa piskalya. I don't know, libel ba yan? Basta kinasuhan na. Nako, ang piskalya nakakita ng probable cause at sinampahan na ng kaso itong si Inchong D sa korte. Libel ba? Libel siguro. Wala na. Iyak-iyak na si kahit nag-sorry na si Inchong D. Kaya lang, ang kongresista very firm na nasirang kanyang dangal, kaya pinailan niya ng kaso yung nag-comment. Yun po. Tandang-tanda ko ito last year. Totoo pong nangyari. Ngayon, hindi ko na alam kung anong nangyari sa korte kasi nag-file na yung piskalya ng kaso versus kay Inchong D dahil lang sa comments. So, okay. What does this mean? Ibig sabihin, hindi na kayo mag-comments? O wag naman. Mas maganda mag-comments kayo. Kaya lang yung comments nyo, see to it na maiwasan nyo yung elements of libel. Okay. So, ang matandaanan ko, correct me if I'm wrong, 3 elements ng libel. P is publication. Yan, pag nag-type na kayo sa comment section at na-type doon, publish na yun. Parang salita mo na yun, galing na sa'yo, publication. Ako, nagsasalita, once nga in-upload ko itong video na ito, at may nasabi akong slanderous o makapanirang puri sa kung sino man, publish na yun. Okay? So, once nga nag-comment kayo, pasok na kayo sa first element of libel. Kaya lang, it does not mean na matako na. Mag-comments pa rin. I encourage you mag-comments. Bantayan lang. Itong I, ito ang importante. I is identification. Huwag mong panganlan. Okay? Example, yung hindi siya ma-identify, believe ako itong isang kasamahan nating vlogger, si Princess Maui, pag binabatikos niya na Papsi, Mamsi, si Queen Palaka, mga ganun ba? Yung mga words din ni Marlica, sabi niya, Smugs, Kuting, yun. Hindi mo ina-identify. Kaya kung mag-comment kayo, pwede general comment. Sabi niya, ganyan talaga sila. Ibinubulsa ang pera ng taong bayan. Okay pa yun dahil sila. Wala kang in-identify o specific na person. So, generalized comment. Kayo dyan, mga ano kayo, ganun lang. Mga buhaya kayo, okay yun. Kayo, sino yung kayo? Wala, wag mong i-type. Wag mong i-type yung kahit initial, wag. O anything na it appears na you're pointing to a specific person, wag. So kayo, pwede mong ibuhos ang galit. Kasi yun ang maganda, yung binabasa ang inyong mga comments. Ulitin ko, yung sabi ni Marlica,
pati ang inyong comments nakakarating kay Kuting at Jahas. Nakakarating. Kasi yung mga nakatoka, well, Maharlika, sasasot, yan, may nakatoka na yan. May mga vloggers na inassign, meron ding mga personnel na nagbabasa lang sa mga comments, at tapos isa-summarize ano yung vlog ni Maharlika on this, anong synopsis, i-report nila ngayon yan. Pinag-aaralan, pati comments. Oh, sasabihin, okay, binabasa namin ang mga comments. Talagang, 99% negative sa gobyerno, dumadami sila, ganon. Kaya natataranta sila. Okay? Nagsasalita si Maharlika, critical sa administrasyon, tapos kayo nagko-comments. Gandahin nyo lang yung comments nyo. So, dalawang klase ang comments na maganda, na matatamaan sila. Ang palasyo. Yung pagpupuri, pagpapasalamat sa ginagawa ni Maharlika, maganda yun. Tapos, pwede rin yung hindi nyo pagsang-ayon sa ginagawa ng gobyernong ito. Yung ipakita nyo ang galit nyo. Pwede yung patalsikin na yan. Mga ganon. O sibakin na yan, ligwakin na yan. People power na yan. Ganon lang. Huwag nyo nang masyadong i-detalye. In that way, hindi nyo ma-identify. So, walang magsusumbong sa inyo dahil hindi mo man in-identify. Kayo, palasyo, Kuting. Sino yung Kuting? Kuting, pwede yung Kuting nga talaga na maliit na pusa. Jahas, sino ba yun? Wala. Okay, pangatlo. Yung talagang mapanira na siya. Defamation, parang ganon. Yung may salita. Example, yung kay Inchung D. Nandun na yung defamation, yung kinurakot mo. Pinangalanan niya yung kongresista Kinurakot mo ang pundo ng bayan at ginamit mo sa kasal mo. Mahiya ka. Ganon. Yun, mapanirang puri na yun. Kaya, natamaan siya at nakasuhan. So, ganun po. Salamat. Nakikita ko si Maharlika talagang may malasakit. Kasi nabanggit pa niya yun Ako nung sandali lang, mga few seconds lang sinabi niya, tiniknot ko, sabi ko, ganda nito. Kaya gusto kong follow up. Para naman si Maharlika, hindi nga nila may preso. Tayo naman sa Pilipinas, hindi nag-iingat. Nako, pag sampulan nila ang isang Maharlika fan na kasuhan at ipreso, masama yun. Okay? So, tuloy lang ating laban. Go, 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 Madam Maharlika, sasasot. Tayo naman, mga DDS o mga mapagmahal sa bayan, ituloy natin ang laban hanggang sa katapusan. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga kabalusubas ang ginagawa ng mga tambaluslos na ito sa bansang Pilipinas dahil talagang lahat nga ng bumabatikos at talagang isinisiwalat ang katotohanan ay gusto pa nilang pabagsakin at gusto pa nilang kasuhan. Isa lang ang ibig sabihin na ito mga kaibigan na talagang guilty nga sila sa nalalaman ng maraming netizen at lalo na ang mga vloggers na isinisiwalat na matapang na handa nilang itaya ang kanilang buhay para malaman ng maraming netizen kung ano nga ba talaga ang kababalaghan na nangyayari sa loob mismo ng Malacanang at Palasyo. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.